Thank you, Deacon Paul, sa ating morning devotion. Tayo po muna ay manalangin bago tayo dumako sa ating pong Sunday School. Let's come to the Lord in prayer. Ama naming Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat, we truly thank you, Lord, sa mga salita mo na aming napakinggan. We thank you dahil tunay na ikaw ang aming fortress, ikaw ang aming sandalan, ikaw ang aming tinitindigan, and nakatindig kami sa solid ground kung saan ito'y malabong mayanig ng kahit anuman o sino man Panginoon. Kaya naman sa umagang ito'y mag-reflect sa aming pagsamba kung saan ng mga puso nga po namin ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa Panginoong Jesucristo. And Lord, as we continue yung aming pong study sa aming Sunday School, ikaw po ang patuloy na manguna, ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa bawat isa, na maintindihan namin yung aming mga pag-uusapan sa umagang ito, and magkaroon kami ng healthy discussions, and at the same time, Lord, ay mas makilala ka pa namin at mas ma-amaze pa kami sa dakilang gawa mo sa aming mga buhay. At ang iglesyang ito, ang bawat miyembro ng iglesia ay tunay na masumpungan mo na malusog na miyembro ng iglesia. We thank you and praise you. Ang lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday School, kung saan natin pong ipagpapatuloy yung ating pong pinag-aaralan na libro na What is a Healthy Church Member? So, noong mga nakaraan na Sundays, napag-aralan na natin yung unang tatlong mga marka. Yung una dyan is this one. A healthy church member is an expositional listener. Then the second mark is a healthy church member is a biblical theologian. And the third mark is gospel saturated. So yun yung tatlong mga marka na nakita natin. And I hope and pray na dito pa lang ay nagkakaroon na tayo ng refleksyon kung saan ka na, kung ikaw ba talaga ay mayroong mga ganitong klaseng marka. Now, hindi ka dapat agad mabagabag diyan dahil alam ko na medyo mabibigat na yung mga marka na yon. Pero yung ating pinag-aaralan ngayon, yung isa sa pinaka-importante na marka na pwede mong itanong kung ikaw ba ay meron nito, which is genuine converted. Ibig sabihin, ikaw ba talaga ay totoong mananampalataya? So hindi pwede na baliwalain mo ito dahil dito pa lang masasabi mo na yung mga naunang tatlo ay mababaliwala talaga yon kung wala ka nitong totoong konversyon. Dahil dito ay tumutukoy saan? Sa kaligtasan mo. Kung hindi ka totoong mananampalataya, hindi ka lalago. Hindi ka magiging malusog. Therefore, ikaw bilang isang membro, bilang isang nakaupo dyan, you have to be sure sa inyong pinananampalatayanan, which is yung genuinely converted ka ba. Now, bakit mahalaga ito? Bakit mahalaga na maintindihan natin o malaman natin if we are truly a genuine converted? Sabi ni Tabithian Nyabwili sa kanyang libro is this: surely one of the reasons for the vast number of nominal Christians, those who hold to the faith in name only, is the history of the Christian church is that churches have failed to embrace and teach a biblical understanding of conversion. Why mahalaga yung pagkakaintindi ng biblical conversion? Kasi ito nga yung dahilan kung bakit maraming mga churches maraming mga nominal Christians. Pag sinabing nominal Christians, they are those who hold na mga Kristiyano sa pangalan lang. Kung baga parang sinasabi lang nila na Kristiyano sila. Bakit? Kasi nga maraming mga churches today ay hindi na nagtuturo ng tamang pagkakaturo ng biblical na conversion. Kumbaga hindi na nagtuturo ng tamang pagkakaintindi sa sino ba talaga yung totoong ligtas at hindi. Well, dito sa ating iglesia, we thank the Lord dahil yan yung passion natin. Matingnan natin, malaman natin kung talaga bang mga mananampalataya na tayo. Again, madaling dayain ang ating mga sarili. Madaling dayain ang mga tao sa paligid natin. But God, na nakakakita ng puso natin, ay di mo siya madadaya at darating ang araw na i-reveal yan ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang may hamon na ito sa'yo. Kung ikaw, hindi ka pa sure sa iyong conversion, mahalaga yung pag-aaral natin para mas masigurado mo kung ikaw nga talaga ay totoong ligtas na. Kaya nga, di ba, nung mga nakaraan, pinag-aralan natin, yung una nating tinignan is, ano ba yung hindi totoong conversion? What conversion is not? Sabi natin, yung unang tatlo is this:
Conversion is not simply professing to be a Christian. Conversion is not just morality. Conversion is not just experiencing conviction of sin or illumination. And then conversion is not making a decision for Christ. Conversion is not just being baptized. Conversion is not being enthusiastic in the external religious duties. And then pampito, conversion is not having some spectacular manifestation that has come upon you. So, kung ganyan yung definition ng conversion mo, that's wrong. Conversion, that's not biblical conversion. Kung sinasabi mo, Brother John, converted na ako. Bakit? Kasi nabaptize na ako. Kung mere baptism lang yung basyan ng conversion mo, that's wrong. Hindi nagliligtas ang baptism. Kumbaga, kaya ka binaptize kasi nga ligtas ka na. Hindi ka ibabaptize para maligtas. So, isa lang yon sa mga madaming, mga maling pagkakaintindi ng kaligtasan. And hindi rin dahil busy ka sa ministry, masasabi mo na Kristiyano ka. Kaya nga marami tayong nakikita, di ba? Ang galing sa pagmi-ministry. Kikita mo sila noon sa church, napaka-faithful nila. Pero makikita mo ngayon, dinideny na nila yung kanilang pananampalataya. And I think the Lord, dahil after nating pag-aralan yon, yung morning service sermon natin is inline doon, which is the parable of the soil. So doon natin mapapatunayan na hindi lahat ng nakakapakinig na salita ng Diyos ay tunay na converted. Masaya lang yan sa umpisa, pero pag dumating yung pagsubok sa buhay niya, dahil sa pananampalataya niya, makikita mo yan, tatalikod siya sa pananampalataya niya. Hindi dahil nawala yung kaligtasan niya. Kung hindi from the first place, hindi talaga siya mananampalataya. So magkaiba po yun. Hindi po nawawala yung salvation. Hindi tayo naniniwala doon na kapag nawala yung salvation mo, edi tanggap ka lang uli. Ilang beses ka tatanggap? Ilang beses mo ba tinatalikuran yung gospel? Di ba napakadaming beses? Pero hindi tayo naniniwala doon. Ang pinaniniwalaan natin ay genuinely converted is always saved. Now, move on tayo. Nakita na natin yung hindi mga totoong conversion. Now, napakahalaga ngayon, maintindihan natin, Brother John, what is true conversion? What true conversion is? Kumbaga, kung alam mo kung ano yung mga hindi totoong conversion, well, dapat mahalaga din na malaman mo kung ano yung totoong conversion. Well, sabi ko last time, isang beses lang nabanggit yung word na conversion sa ating English translation. That is Acts 15:3. Sabi diyan, and indeed being set forward by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, declaring what? The conversion of the nations, and they caused great joy to all the brothers. So dito lang nagamit yung salitang conversion sa buong English translation. Kahit saan ka pumuntang English translations, kahit NIV pa yan, ESV pa yan, King James ba yan, KJV pa yan, NASB pa yan, dyan lang yun nagamit. So kaya marami, hindi ito binibigyan ng panahon para pag-aralan dahil nga isang beses lang nabanggit. Pero hindi ibig sabihin na dahil isang beses lang siya nabanggit sa English translation ay hindi na siya mahalagang usapin. Wherein kung babasahin mo ang buong scripture from Old and to New Testament, makikita mo na napakaraming conversions ang naganap sa scripture. Now, define muna natin. Sabi ko nga, and napahapyawan na naman natin ito before pa, na yung basic definition ng conversion is turning to God. Yung pagbabalik loob. Yan yung ibig sabihin niya, pagbabalik loob mo sa Diyos. Di ba nga, dahil sa kasalanan, nasira yung fellowship natin ng tao at ng Diyos. Yun yung naging dahilan bakit nasira yung fellowship. Tumalikod tayo sa Panginoon. Ayun yung sabi sa Isaiah, we are all like sheep, have gone astray. Lumayo tayo, tumalikod tayo sa Panginoon. Now, yung conversion, yun yung turning to God. And involves doon yung pagtalikod mo ngayon sa kasalanan and pagharap mo ngayon kay Kristo. And ano yung pinapakita nun? That is what? Repentance and faith. Yun yung tinutukoy natin na conversion dito. Genuine faith and repentance yung ating sinasabi dito. Now, sabi ni David Wells sa kanyang libro, sabi niya, if conversions do not have Christ as their cause and object, and His service as the result, they are not Christian. If they do not involve turning from sin to God on the basis of Christ's atoning blood and by means of the Holy Spirit's work, they cannot be called Christian. So that's biblical conversion. Kapag wala si Kristo doon sa pagtalikod mo sa kasalanan,
at hindi si Kristo yung pinananampalatayanan mo, you are not a Christian. Hindi ka totoong mananampalataya. We should be dogmatic dito, mga kapatid. Kung meron kang dapat maging firm, maging dogmatic ka pagdating sa usapin ng pananampalataya, ito yon, yung usapin ng conversion. So, wag nating isipin na kapag may nagpakilalang Christian, I'm Christian, o kapatid na pala kita. Minsan kasi ganyan tayo, di ba? Madali tayong magsabi na kapatid ko si ano, kasi nga Kristiyano yon, nagpapakilala. Well, the question is, anong klase bang pananampalataya meron siya at ano yung conversion na pinanghahawakan niya. 'Di ba? Sabi nga natin, madaming basis ngayon yung mga tao at nagtuturo ng maling conversion. So kung wala si Kristo at walang pagtalikod sa kasalanan, that is not biblical conversion. Now, sinabi natin, marami na sa scripture ang nagtuturo ng conversion, and one of those na makikita natin very explicit, verbatim itong mga sinabi dito ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 1 verses 9 to 10. Ang sabi diyan ni Paul sa mga taga Thessalonica, sabi niya, "For they themselves report concerning us that kind of reception we had among you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the wrath to come." So nandito na yung binigay na definition natin diyan. Sabi diyan ni Pablo sa mga taga Thessalonica, how you turn to God from idols to serve the living and true God. So that's conversion. Yung pagtalikod nila sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagharap nila sa Panginoon ng may pananampalataya at paglilingkod nila ng may katotohanan. So again, that's repentance and faith. And very, very known sa atin is yung nangyari, yung pagre-report ni Pablo ng kanyang buhay. So please open your Bible sa Acts chapter 26 verses 9 to 20. Pero for the sake of time, basahin lang natin yung verse 17 hanggang 18. Sabi dito sa Acts chapter 26 dito pinatunayan ni Pablo yung kanyang conversion. Kung may ESV kayo, makikita nyo dyan, may heading yan na Paul tells of his conversion. So sabi sa verse 17 na ito, in ESV, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you. Sabi diyan sa verse 18, to open their eyes so that they may turn from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. And then tanong tayo sa verse 19. Sabi diyan, therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, then in Jerusalem and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should what? Repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. So ito yung sinasabi natin na biblical understanding of conversion. Nandoon yung pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, kung hindi yan yung iyong basihan ng conversion, I tell you, with the authority of the scripture, hindi ka totoong mananampalataya. And it's a challenge for you na i-examine mo yung sarili mo, kapatid. Baka matagal ka nang uma-attend or matagal ka nang nakakasama namin dito, and it is sad for us na baka hindi pa talaga totoong conversion yung nararanasan mo. Well, I'll tell you this morning kung paano ba natin maiintindihan yung tamang pagkakaunawa sa conversion. So let's move on. Sabi natin, Brother John, ano yung totoong conversion? Ito yung una. True conversion begins with God's initiative. Ang totoong conversion, nagsisimula lagi yan, unang-una sa pagkilos ng ating Panginoon. So, again, balikan lang natin saglit yung ating pinananampalatayanan.
Sabi natin dyan is this: a totally depraved human being is incapable of submitting himself to God. Walang tao na sa kanyang sarili ay kayang i-convert ang kanyang buhay. Walang tao ang magsasabi na ako sa sarili ko, ginusto ko sa aking kakayahan lang na sumampalataya sa Panginoon. Wala, ayaw nga natin sa Bible. Ayaw nga natin manalangin, di ba? Pag, di ba mapapansin mo yan, binigyan mo ng tracts. Walang lalapit sa iyo. Pwede mong basahin, ipaliwanag yan. Pwede mong basahin lahat yung nakasulat dyan and i-share mo sa akin yung inaano mo. Wala kang makikitang ganun. Kung meron man, unusual yon. Pero tayo, because sa ating mga buhay bilang mga tao ay makasalanan tayo. And because we are sinners, hindi lang sinner, kundi we are totally depraved. Likas sa atin yung pagiging makasalanan. To give you an example, kagaya ng sinabi ko dito sa kalabaw, paliguan mo man yung kalabaw, pulbuhan mo man, pabanguhan mo man, pag pinapili mo yan kung kama na malambot o putikan, saan babalik yan? Sa putikan, kasi yun yung nature niya. And at the same time, para daw tayong isda sa karagatan. Na yung isda, hindi niya hanga din na pumunta ng lupa o umakyat ng puno. Ganyan din tayo nun. Bilang mga makasalanan, hindi natin nahanga din na purihin ng Diyos. Hindi natin nahanga din na paglingkuran ng Diyos. We are rebellions. We are rebels against God. Yan ang ating nature. Kaya nga kung babasahin nyo yung Book of Romans chapter 1, makikita mo doon kung paano pinagpalit ng tao na sambahin yung creature rather than the Creator. So yun yung realidad natin. Kaya nga yung katotohanan, walang tao ang magsasabi na sa sarili niyang kakayahan ay magsasubmit siya sa kanyang Panginoon. So para suportahan natin yung ating kiniklaim na yan, is, sabi ni Pablo sa Romans 8, verse 6 and 8, verse 6 to 8, sabi niya, to set the mind of the flesh is death, but to set the mind of the spirit is life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Hindi niya talaga kaya. Sabi nga ni Pablo, di ba? For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. And binigyan niya pa ng emphasis, indeed, it cannot. Wala talaga, wala siyang magagawa. Ni gatiting, wala sa kanyang puso na sasabihin niya, gusto ko ng gospel. Kapag ginusto niya yon, isa lang ibig sabihin nun, kumikilos sa kanya ang Panginoon. So walang parang maliit na apoy na pinaniniwalaan ng mga Armenians at ng mga Catholic na may maliit na kabutihan pang natitira diyan sa puso mo para pag nag-spark yun, yan, kikilala ka sa Panginoon. Hindi tayo naniniwala doon. Dahil sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang sabi niya diyan, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are what? Holy to Him. And He is not able to understand them because they are spiritually discerned. Bulag. Wala, hindi niya tatanggapin niya. Kamangmangan sa kanya yung ganyang katotohanan, yung gospel, pagtatawanan niya lang yan. At hindi niya yan pananampalatayanan. Wala siyang kakayahan. Why? Because, sabi ni Pablo, and you were what? Dead in trespasses and sin. So, gasgas na sa atin ng illustration na yan. Bigyan mo man ng pagkain ng patay, hindi yan babangon para kumuha ng kahit konti at kumain. Wala kasi nga patay. Wala ka nang magagawa. Hindi totoo yung illustration na may nalulunod, tapos iitsahan ng salbabida. Yun daw yung gospel. Eh nasa sa kanya kung kakapit siya doon o hindi, din hihilain siya ng No, alam mo kung nasan ka? Andun ka sa pinakailalim ng tubig, patay ka doon, bungo. Ang ginawa ni Kristo, sinisid ka niya. Pinuntahan ka ni Christ doon sa pinakailalim na yon at niligtas ka ni Kristo, binigyan ka niya ng buhay. Yun yung totoong ginawa ng Panginoon. Dito natin masasabi na wala kang ambag sa conversion mo. Lahat yan initiative ng Panginoon. Sabi nga ni Jonathan Edwards, kung may ambag ka man sa kaligtasan mo, that is sin to make it necessary. Pagmamalaki mo ba yun na may ambag ka sa kaligtasan mo na ang ambag mo ay kasalanan para ito ay maging kinakailangan. So sabi ni Pastor Jurem, and I love what he said, sabi niya, unless God provides a special grace in the life of a totally depraved sinner, a person cannot be
saved. Unless na hindi kumilos ang Panginoon. Kapag hindi kumilos ang Panginoon, walang maliligtas. Hanggat wala yung special grace ng Lord sa buhay ng mga makasalanan, sa buhay natin, hindi tayo maliligtas. So ito yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Noong mga panahon na unti-unti mo nang niyayakap yung gospel, yung mga panahon na tinatanggap mo na yung gospel, it means dahil ang Lord ay nahahabag sa iyo at binibigyan ka niya ng grace niya para ikaw mismo ay yakapin mo yung mga katotohanan na yon. So, at the end of the day, initiative pa rin ng Panginoon kung bakit ka nanampalataya at bakit ka nagsisi sa iyong mga kasalanan. But sa papaanong paraan ba ito ginagawa? Well, ginagawa ito doon sa tinatawag nating calling, pagtawag ng Panginoon sa mga makasalanan. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, "But you are chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him what who called you from darkness, out of darkness into his marvelous light." So tinawag ka ng Panginoon from darkness, mula sa kasalanan patungo sa kanyang marvelous light. Sabi ng Romans 8:30, "And those whom he predestined, what? He also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified." So yung means ng Lord para i-convert ng makasalanan, unang-una sa lahat is may pagtawag. May tinatawag tayong effectual call. Ito yung call na kung saan hindi mo mariresist. Ito yung pagtawag na hindi mo matatanggihan. And well, hindi dito sinasabi na di ibig sabihin, pinilit lang pala ako ng Panginoon para kasi hindi ko matatanggihan. No. Ito yung pagtawag na kapag naintindihan mo yung kalagayan mo bilang makasalanan, ikaw mismo hihingi ka ng saklolo at kikilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Ito yung mga panahon. Remember your time nung mga na-realize mo yung mga bagay na yun, paano kang dinala niyan sa pagluhod at pag-iyak para sabihin na kailangan mo ng tagapagligtas. Ito yung mga panahon na yun na kung saan tinatawag ka ng Panginoon mula sa kasalanan patungo sa buhay. I remember nung ako ay tinawag ng Panginoon mula sa buhay na yan, church champion. Hindi ko alam kung bakit doon sa panahon na yun ako tinawag ng Panginoon. Nakakapakinig naman na, natataniman na naman na dito, pero that moment, hindi ko siya makakalimutan kasi doon ko talaga nakita na wala akong magagawa sa sarili ko na kailangan ko ng tagapagligtas. That was year 2016. That was sa Garay, yung Vietnam. Under Pastor Robert Pakitam, sila yung host, and the speakers were Pastor Ramen, Pastor Lloyd, and isang missionary. So, dun ko nakita yung kalagayan. Kasi doon ay pangaral ng may katapatan yung salita ng Panginoon. So, sabi ni John MacArthur, in the New Testament, sabi niya dyan, in the New Testament, the call of God usually refers to God's effectual call of elect sinners to salvation rather than the general call to all people to believe. So, sa madaling salita, pag nagbabasa ka po ng scripture, madalas, ang ginagamit na terminology yan, yung word na call, pag nakabasa ka na tinawag, hindi siya nagre-refer generally agad sa gospel proclamation lang. Kung hindi, mas binibigyan ng emphasis yung tinatawag natin na effectual call. Ito yung pagtawag sa makasalanan sa kanya sa kaligtasan. So, paano natin yun mapapatunayan? Well, sabi mismo ng ating Panginoon kung bakit mahalaga ito. Sabi niya, "No one can come to me." Walang sino mang makakalapit sa akin unless the Father who sent me draws him. Ito yung tinatawag natin na election. Hanggat hindi kumilos ang Ama, hanggat hindi dalhin ng Ama yung makasalanan na yan patungo kay Kristo. Sabi dyan ni Christ, no one can come to me. And then sabi ni Christ sa verse 65, no one can come to me unless it is granted by Him, by the Father. It is granted Him by the Father. So, ito yung tinatawag natin na may pagpili ang Panginoon. So, mga kapatid, huwag kang matakot pagdating sa doctrine of election. Alam nyo, kung ma-realize mo
Kung gaano kaganda yung doktrina na ito, iluluhod ko na. Hindi ganyan dadalhin sa paggayabang. Kasi among the billions of people here in the world, bakit ka pumili ng Panginoon? Hindi lang ang tanong doon, bakit may pinili ang Diyos? Actually, wala na dapat eh. Hindi naman obligado ang Diyos na iligtas tayo. Walang pwedeng magsabi sa atin na, ba't di mo iligtas lahat? Na, hindi natin prerogative yun. Sabi ni Pablo sa Romans 9, hindi pwedeng sabihin ng clay sa kanyang potter na ilikha mo ko ng ganito. Nasa kamay ng potter kung anong klaseng palayok yung gusto niyang ilikha. And that illustration is very in line and profound para mas maintindihan natin yung tinatawag natin na doctrine of election. Unless the Lord extend this grace sa makasalanan na kagaya mo at kagaya ko, walang maliligtas. So, yung conversion ay in line po yan sa doktrina ng pili. So, dyan tayo nagkakaiba sa mga kapatid natin, yung mga Armenians. Hindi tayo naniniwala na kaya they hold their own interpretation of election, which is sinasabi ng kailangan. Kaya pilitin ng Diyos ang isang tao kasi nakita niya sa puso. Diba parang eternity pass, tumingin ng Lord sa puso. Nakita niya na si Brother Eric ay nananampalataya sa kanya. Therefore, pipiliin ko siya. So, anong naging basis ng election? Yung pagpananampalataya ni Brother Eric, but hindi mo mababasa yan sa scripture. Ang sabi ng Panginoon na yan, I will have compassion, I will have compassion, I will have mercy, I will have mercy. Nasa Diyos, prerogative kung sino yung kanyang ililigtas. So, sa madaling salita, ang punto dito is this: the effectual call is also the supernatural work of God in opening the mind or the heart to understand spiritual matters. So, yan yung initiative ng Lord para ikaw ay ma-convert. Papaunawa ko sa iyo spiritual truth. Kung saan ikaw ay depraved, ikaw ay makasalanan na wala kang magagawa at dahil lamang sa biyaya niya kung bakit ikaw ay maliligtas. Sabi ng Easton's Bible Dictionary about dito sa effectual call na sinasabi natin is this. Sabi niya, an effectual call is something more than the outward message of the Word of God to men. It is internal and is the result of the enlightening and sanctifying influence of the Spirit, of the Holy Spirit, effectually drawing men to Christ and disposing and enabling them to receive the truth. Yung sinasabi natin na once na kumilos ang Diyos sa buhay mo, wag tayo maniwala na may mga tao na kinakaladkad ang Diyos patungo ng langit. Walang ganun. Na dahil nga kahit ayaw niya daw, dahil pinili siya ng Diyos, wala siyang magagawa. No, kapag naramdaman mo yung tinatawag natin na effectual call na yan, yung inward call na yan, yung internal call na yan ng Panginoon, ikaw mismo, yayakapin mo yan. Ikaw mismo, mamahalin mo yung pagtawag ng Panginoon na yan. Kaya walang kinakaladkad papunta ng langit. Na pag diligtas ng Panginoon yung kanyang elect, kahit hindi niya gusto, ay parang ang dating labag sa loob niya yung pagpasok niya sa langit. Walang ganun. Mababasa mo sa scripture, lahat ng tinawag ng Panginoon na yan, niyakap nila yung pagtawag na yun at buong puso nilang pinasalamatan ng Panginoon dahil nakita nila na wala silang magagawa sa kanilang mga sarili kung hindi kikilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. So, kaya nga, dyan pa lang, reflect ka na ngayon. Paano ka niligtas ng Panginoon? Paano mo iniintindi yung kaligtasan na meron ka? Paano mo iniintindi yung conversion na meron ka? Kaya ka ba na-convert dahil you deserve salvation? Kaya ka ba na-convert dahil meron kang kapangyarihan o kalakasan sa sarili mo na sinasabi mo na dahil sa iyo kaya ka nanampalataya at nagsisi sa iyong kasalanan? I hope and pray na dito sa ating napag-aralan ay nabasag na yan. Kung hindi man, pag-pray natin, pag-pray mo na unti-unti mong maramdaman, unti-unti mong tanggapin na wala kang ambag sa kaligtasan mo at lahat ay biyaya lamang ng Panginoon sa iyo. So that's number 1. True conversion begins with God's
initiative. Now, the second one, and mabilis lang naman ito dahil napahapyawan naman na natin ito sa mga napag-aralan natin. True conversion involves man's response, repentance, and faith. Now, sabi ni Pastor Jurem, para mas maging maingat din naman tayo, sabi niya, conversion does not stop with God's initiative. Hindi natatapos doon. The Bible tells us that both divine and human activity occurs in conversion. So ito yung tinatawag natin God's sovereignty and what? Human's responsibility. God does not repent and believe for us. We are the ones who forsake sin and turn to Christ. Now, I have to admit that there is something mystery involved here. Parang medyo yan yung maraming tinatawag natin na paradox sa scripture. Paano ako na walang magagawa, biglang nagkaroon ng responsibilidad na manampalataya at magsisi. Dahil sinabi nga natin diyan, sinabi nga ni Pastor Turen na hindi naman ng Diyos ang magsisisi para sa iyo. Ikaw pa rin dahil ikaw naman yung nagkasala. So tandaan natin, dahil din sa mga katotohanan na yan, dapat tayong maging maingat. The Bible tells us that repentance and faith are gifts of God. So, bagamat inahamon tayo ng scripture na mag-repent at manampalataya sa Panginoon, tandaan mo, hindi yan galing sa'yo. Walang sa'yo. Walang nagmula sa'yo na dahil sa ginawa mo ay nanampalataya ka at nagsisi ka on your own. No. Yan pa rin ay biyaya ng Panginoon. Gifts ng regalo ng Panginoon yung repentance at faith. So kaya ka nag-repent, kaya ka nanampalataya ay dahil sa biyaya ng Panginoon. So repentance is a gift of God. Sabi ng Acts chapter 5 verse 31 is this: God exalted him at his right hand as leader and savior to give what? Nandiyan yung word, to give repentance, to grant repentance to Israel and forgiveness of sin. Sabi niya pa sa Acts chapter 11 verse 18, when they heard these things, they fell silent and they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. So ang sabi diyan, ang Diyos binigay niya, pinagkalooban niya ng pagsisisi yung mga Gentiles upang sila ay magkaroon din ng kaligtasan. So from that word na binigay ng ating mga apostles ay malinaw na ang repentance ay regalo ng Panginoon. So walang galing na kakaunti, kahit sabihin mo kakaunti, yan ay regalo ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay ng pagsisisi mo. And so on, katumbas niyan is yung pananampalataya ay regalo din ng Diyos sa atin. Pinaka magandang verse na nakita ko, although napakadami, is itong Philippians 1:29. Sabi diyan, for it has been granted. Nandiyan na naman yung word. For it has been granted to you that for the sake of Christ, you should not only believe in Him, but also suffer for His sake. Sabi diyan, ibinigay sa inyo itong for the sake na para kay Kristo ay hindi lang para kayo ay manampalataya kung hindi mag-suffer din kasama ni Kristo. So sa madaling salita mga kapatid, yung ginawa mo, bagamat may responsibilidad ng tao na mag-repent at manampalataya kay Kristo, hindi ibig sabihin nun na yung faith and repentance na yun ay galing mismo sa'yo. Yung mga bagay na yun ay regalo pa rin ng ating Panginoon sa atin. So, di ba nakikita nyo kung gaano kabiyaya ang Panginoon sa atin? Na siya na nga yung na-offend, siya na nga yung nagawa natin ng kasalanan, siya pa rin yung nag-initiate na bigyan tayo ng kakayahang manampalataya at magsisi sa Kanya. And at the same time, that repentance and faith na ginawa mo ay regalo pa rin ng Panginoon sa'yo. Kaya nga, kung genuine yung ginawa mong pagsisisi at pananampalataya, at dahil regalo yan ng Panginoon, we believe yan ay secure, yan ay sure, na dadaling ka niyan patungo sa langit. Kasi nga, hindi yan galing sa tao, at yan ay galing sa ating soberanong Diyos. So I hope na kahit papaano, na-remind tayo ng mga biblical doctrines ng Scripture na siyang magsisigurado sa iyo kung ikaw ba talaga ay totoong
totoong Kristiyano. So, sunod na linggo, titignan natin yung pangatlo na very, ito kasi, ito yung madali nating ipaliwanag in terms of theological discussions. Pero, papaano naman, pag hindi siya ganun kaalam, hindi niya kayang ipaliwanag, paano naman natin siya maa-assess kung talagang meron siyang totoong pananampalataya at pagsisisi? Well, next week, titignan natin yung tinatawag nating transformed life. Meron siyang buhay na binago. So yun yung muna, yung una, the true conversion begins with God's initiative, and the second one is true conversion involves man's response, which is repentance and faith. Any question po sa atin na pag-usapan sa umagang ito? Any question or any clarification? Baka may mas naguluhan at yung mga hindi po tayo ganong naintindihan. You can ask question po. Yes, still Leonor. Hello, good morning to everyone. Maraming salamat talaga sa topic natin ngayon. Pag-conversion with God's initiative and the conversion involves man's response, repentance and faith. Kasi po, wala po tayong pwedeng masabi sa Panginoon, kundi magpasalamat na kasi wala tayong nagawa talaga may ato, pray, at alam mo na po tayo na kayang pamilita sa ating sarili. Siguro yun, hindi po tayo pwede mag-ibang Sabi nga, di ba, yung magpapalayo, pwede yung gawin kahit anong itsura kahit sa kanyang sarili, oras na yun wala kang gagawa. So, siguro yun lang po, pwede natin gawin sa oras nito, kasalamatan, pag-inom ba, yung iwanan gusto magbayo na siya yung dahil sa aking makilala, siya yung pinakos ko, siya yung sumalo yung aking mga pinawang kasalanan. Ang masasabi natin, kung hindi siya kasalamatan sa mga bagay niya. Wala tayong magagawa. Wala, hindi tayo pwede mag-ibang sa oras nito. Yes, thank you po sa inyong insight, no. Actually, very talagang maa-amaze ka kapag naunawaan niyo po talaga yung mga bagay na yan kasi from the moment na maintindihan mo yung reality na yan, ibig sabihin biniyayaan ka pa rin ng Lord para mas maunawaan mo yung bagay na yan. Kasi meron po akong mga kaklase sa Bible School, madalas kaming mag-discussions about dyan kasi nga from fundamental Baptist na mga site, mga medyo bihira talaga sila maniwala sa tinatawag nating doctrines of grace. Kaya kahit gamitin ko na sa kanila yung Romans 9 na papaanong hindi mo pwedeng tanggapin yung prerogative ng Diyos, samantalang itong ang pattern sa clay ay pinakita na ni Pablo na wala sa kanyang kakayahan, wala sa clay yung kakayahan para pero at the end of the day, hindi pa rin matanggap at kaya biyaya pa rin talaga yung mag-open sa puso ng tao para maintindihan na from that moment mas na-convince ako sa tinatawag natin habitin na doctor. Yes, Adi. Brother Eric. Napakit mo lang natin that the true conversion is on the summary, 80%. So, kung hindi ko ito conversion, ay hindi ko ito conversion, hindi ko ito ako yung okay? Kaya naman ito makikita. Ang hindi ko ito conversion po, ang discuss is yung kahit paniwala at mga kanina, at meron silang mag-focus sa mali na support. Are we still safe to call them brothers, brethren? Kung alam naman natin na positive pala, conversion pala na is kaya nga tayo nag-iwalay sa hindi lahat ng Armenian sa ligtas. Pero hindi rin natin pwedeng sabihin na lahat ng Armenian hindi ligtas. So, sa madaling salita, may mga
Gano'n naman tayo, naniniwala tayo na bagamat may mga mali silang prinsipyo in terms of soteriology, bagamat vague yung kanilang paniniwala sa ilang mga ah, sangay ng soteriology, pero hindi tatapos to accept kasi dahil kayo dito sa pagkakataon truly believe in repent sa kanilang kasalanan regardless kung God overrules that his consent that dahil nasa isip ka na kita na So, kung hindi naman video, seryoso lang yun na natin sa I see may ano Actually, hindi ko ba alam kung paano, honestly, kung paano yung ka-practice talaga. Pero naalala ko lang kasi based dito sa sinabi ni Brother Ellie. May na-mention niya rin yung briefly na, mas parang sa is he get with Armenian because the issue is na makakamagin sa Armenian for regeneration. Though hindi ko ma-explain yung full context, gusto ko lang na what is how the affect our understanding conversion. Regeneration precedes faith conversion. faith conversion. Yeah. Thank you Kuya Aaron sa question. So tama po 'yun, no. So doon talaga tayo babagsak sa usapin ng pag ang dinidil natin ay ang Arminianism at ang Calvinism. Kung hindi mo mapagkakasundo yan. Kaya nga tayo ay nagre-rest sa reality na may tinatawag tayong sovereignty ng Lord even in that vague situation ng kanilang pagkakaintindi sa salvation. So hindi tayo naniniwala sa tinatawag na conversion precedes regeneration. Kasi nga, we are totally depraved. So, wala sa kakayahan natin na manampalataya at magsisi sa ating mga sarili. Sila naniniwala, nung ikaw ay nagsisi at nanampalataya, doon ka lang nagkaroon ng pinanganak muli. So, hindi ganoon yung sinasabi ng scripture. Kailangan mo munang regenerate. Kailangan mo munang ipanganak muli para ikaw ay magsisi at manampalataya. So kaya nga kung papansinin mo, may mga sinasabi sa scripture na sinabi natin kanina doon na hangga't hindi ilapit ng Ama itong mga taong ito kay Kristo, hindi sila makakalapit kay Kristo, hindi sila mananampalataya at magsisisi sa kanilang kasalanan. So hangga't wala yung pagbubuhay muli ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao yung tinatawag natin na conversion. Now, again, doon naman sa usapin ng relationship sa Arminians and Calvinism, may mga kilala talaga ako na mga actually pag nasa camp ka ng Arminianism, tinitingnan nila tayo as evil. Alam niyo ba tawag nila sa tulip? Ang tawag nila sa tulip ay hindi naman lahat, sorry, hindi po lahat ba kasi may manood sa YouTube natin. Hindi lahat ng mga Arminians, pero may mga Arminians, sabi ko nga yung hyper, ang tawag nila, actually nagpagawa sila ng conference at ang tawag nila sa tulip, yung bulaklak. Alam mo anong tawag nila? The favorite flower of Satan.
Isipin nyo yan, ganyan nila tayo itrato. Kumbaga parang ang tingin nila sa atin ay sa demonyo yung pinananampalatayanan natin. Well, tayo, hindi tayo ganun. Kasi sabi ng scripture, mahalin mo yung kaaway mo. Pero ang pinakapunto natin doon is, bagamat ganun sila sa atin, tayo kasi naniniwala tayo na kayang i-overrule ng Lord yung ganoong understanding nila na kahit na mayroong silang mababaw na pagkakaintindi sa conversion nila, sa salvation nila, ay dahil nga naniniwala tayo sa sovereignty ng Lord, kayang i-overrule ng Lord yun to the point na sila mismo ay humantong sa totoong pagsisisi at pananampalataya. So, ang lagi lang naman nila kasing bato sa atin kapag usapin ng Calvinism, mga Calvinist daw hindi nag-evangelism. So dahil doon, parang ang naging ang naging conclusion nila, ay ako diyan. Kasi hindi naman pala nag-evangelize yung mga tao na yan. And, pero hindi naman kasi yun yung usapin. Ang usapin is yung pagkakaintindi natin, pagiging faithful natin sa scripture. Kasi kung hindi ka naniniwala sa election at hindi ka naniniwala sa total depravity, ay ang daming text sa scripture na nagpapatunay noon, di ba? Nakita natin kanina na walang kakayahan ng tao na sumampalataya sa Panginoon. So again, tayo, gracious tayo sa kanila. Kaya nga sabi ni Paul Washer, pwede siyang makipagkaibigan sa kanila despite ng mga ganun nilang pag-uugali. Pero unusual makakita ng Calvinist at Arminians na mayroong magandang relasyon. Pero kung gusto niyo ng mga matitinong Arminians, I would suggest sila John Wesley, sila Charles Wesley. They are very good Arminians na masasabi natin na kaibigan natin sa pananampalataya. So, I hope na nakatulong kahit bahagya yung aking pong sinabi. Any question pa po? Yes, si Brother Josh. Ayan, talamak sa mga ganyang discussion yan si Brother Josh. Ayun, thank you so much, brothers. But, hinihintay niya ako tungo sa pero, okay. Diffuse a quickening ray. Sabi doon, dahil ay diffuse a quickening ray. So, ang Diyos ang nag-quicken sa atin unto salvation. Yet, ang sabi doon sa kasunod na verse, I woke the dungeon flame with light. My chains fell off, my heart was free. I rose, went forth, and followed you. So, ang ganda na sinabi niya na after God has quickened our hearts through the Holy Spirit, hindi tayo hinihilan ng Diyos unto salvation or para sundin siya, kundi tayo mismo yung we rose, we went forth, and we followed Him. So, natuwa ko na, and ayun lang yung note ko, and ang question ko kasi ilang beses ako nakakapakinig, and galing din naman ako dun sa charismatic circles. Doon ako lumaki, and siguro a couple of weeks lang, pag may pamati ng funerals kami na relatives na nag-share ng gospel yung picture. Sabi niya, after they presented the gospel, okay naman yung gospel, na yung the passion, the death, the burial, and the resurrection of Christ. Yet, ang ending na is na repent and believe the Christ, or repent and believe the gospel. Ang sinasabi nila sa dulo is believe and accept. Tapos, proceed sila dun sa sinner's prayer. Minsan nga hindi na siya talaga. Wala rin dun sa sinner's prayer yung repentance, kundi tinatanggap kita at sumasampalataya. Yun lang yung pinaka-anti-Christ. So, ang question ko is, yes, we believe naman na God who initiated the salvation, or quickening our hearts to the Holy Spirit.
Yet, possible pa na nakaka-hinder din, although they preach the gospel, yung presentation nilang gospel, yet ang ending is, imbis na repent and believe, ay nagiging accept and believe na parang wala nang repentance. So, parang, ano lang, basta you accept Christ, then that's it. You know, Yes, thank you, Brother Josh, no. So, yeah, that's rampant sa pagpe-present ng gospel ngayon pagdating sa Christendom, lalo pagdating sa mga evangelicals. Sinasabi nila na tanggapin mo lang si Jesus, tanggapin na ano. Laging yun ang tanong, tanggapin na Panginoon ba, tagapagligtas, or tanggapin lang siya bilang tagapagligtas at hindi Panginoon. So, in terms of words, wala namang problema doon na talaga namang hinahamon tayo ng scripture na tanggapin si Jesus. Pero sa papaanong paraan natin yung gagawin. So, kung gagawin mo siya in terms ng natanggapin mo siya bilang yung tagapagligtas, and hindi mo siya Panginoon, actually yan yung naging problema ng maraming Kristiyano ngayon na kinikilala nila si Christ bilang tagapagligtas. And then, period. Pero sila pa rin yung Panginoon ng kanilang buhay. So, that's wrong. Dahil ang hamon ng Scripture is tanggapin mo si Christ, kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And then, sa usapin naman ng pagpe-present ng repentance, actually, yan ay napakahalaga. Na kung yan ay hindi mo din bibigyan ng emphasis every time na magpe-preach ka ng gospel, is may kulang talaga. Kasi nga, doon natin mapapatunayan na kailangan may paghingi ng tawad, may pag-amin sa kasalanan, upang ikaw mismo bilang makasalanan ka ay humingi ng tawad sa harapan ng soberanong Diyos. So, it's safe to say na bagamat wala akong nakikitang problema na gamitin yung term na receive dahil nasa scripture pa rin naman yon, but kapag magpe-present ka ng gospel, you should preach again yung sinasabi natin na repentance, dahil yun din mismo naman ay lumabas sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostles. So lang din talaga, kaya lang naman yun nakakalimutan dahil ang madaming mga preachers ngayon ayaw na nilang maka-open. Kasi sino ba namang preachers ang gustong umopen ng tao? Well, yun lang yung mga nagtuturo ng katotohanan. So, again, truth will really hurt you kapag na-realize mo na makasalanan ka at kailangan mo ng tagapagligtas. So, walang problema sa pag-present ng gospel na may pagtanggap, in a sense na tama yung kanilang pagkakaintindi, anong klaseng pagtanggap. Well, at the same time, kailangan rin naman ng pagpipreach ng pagsisisi. So, yun yung tama at I think biblical na pagpipreach ng Ebanghelyo. Any question pa po? Anything? Sige, Deacon Paul. Salamat sa ating lesson. Ang question ko lang, question ko lang po kanina na bagay na sa denomination natin, hindi lang talaga tayo maliligtas kasama na yung iba basta may faith and repentance. Maging po yung mga denominations kasama yung family. No, yung question ko regarding po sa Catholic, medyo historical. At tanong ko lang, sa some point of time sa history ng Catholicism, naging true church din po sila. Well, hati naman talaga dyan ang tingin ng marami, pero para hindi rin naman ako magbigay ng maling pagkakapaliwanag. Well, I don't know kung naging totoong iglesia sila, no? Pero may mga mananampalataya doon. So siguro we will further study pa kung talagang naging totoong iglesia sila in some period of time, kasi dumating yung tinatawag nga natin na Reformation noong 1500s nung lumabas si Luther sa Catholic Church nung inoppose niya yun. So ibig sabihin from that point pinatunayan lang din doon na hindi sila totoong iglesia dahil nga pinapantay nila ang Pope sa scripture. So doon pa lang medyo tagilid na yun, and they believe na ang mediator is even Mary. Naniniwala sila doon. So hindi naman yun yung totoong pinaniniwalaan ng iglesia. Pero yun nga, na-curious din ako, meron bang period of time sa panahon ng history na sila ay naging totoong iglesia? So let's research for that. Pero naniniwala tayo na kahit sa mga Catholics, may mga kapatid tayo doon na
inaabot ng biyaya ng Panginoon. Again, we are not Baptist bridal na tayo na mga Baptist lang yung maliligtas, kundi naniniwala tayo sa plain presentation ng gospel na ang isang tao, saan man siya nandoon, kung siya ay magsisisi sa kanyang kasalanan, at mananampalataya siya, ay maliligtas siya sa kanyang kasalanan. Pero sa usapin ng being genuine church ay I would suggest na sagutin natin yan next Sunday. Okay, meron pa po ba? So kung wala na po, we thank the Lord sa ating pong napag-usapan. So next Sunday, Lord willing, ay tignan natin yung pangatlong marka. So let's come to the Lord in prayer. Let's pray. Lord, we thank you po sa amin pong naging pag-aaral. Salamat po dahil marami kaming nakita na mga katotohanan, and thank you dahil po sa initiative nyo sa amin na kami ng mga walang kakayahan ay inabot niyo po ng biyaya niyo upang magsisi at manampalataya, and even our faith and repentance, ikaw po ang nagbigay, Panginoon. Salamat po dahil hindi niyo kami hinayaan na magtiwala sa aming sarili, kung hindi niloob mo na humantong kami sa kalagayan namin ngayon, which is ang magkaroon ng totoong relasyon sa iyo. And Lord, marami pa kaming need na matutunan, mapag-usapan bilang kaloob, bilang kasama sa aming paglakad sa libutan ito, Panginoon. At nawa bilang mga anak mo, ay magkaroon kami ng desire, magkaroon pa kami maging diligent pa kami, Lord, na mag-aaral ng inyong mga salita. And humantong ito hindi lang sa karunungan na meron kami, kung hindi sa devotion namin at paglilingkod po namin sa iyo. Upon knowing na lahat ng meron kami dahil lamang sa biyaya mo, inap po ito, Panginoon, para kami ay maglingkod sa iyo na may katapatan. Marami pong salamat, nawawalang ibang naluwalhati at naitaas. And sino man sa kalagitnaan namin hindi mo pa anak, ay abutin mo po siya, Panginoon. And sa pagpapatuloy ng aming gawain, ito pong manguna. We thank you and praise you. In Jesus' name I pray. Amen.